Kamoteng kahoy. Siya si Kiko, pangalan sa Madrigal family. Nakatira lamang sila sa ilalim ng tulay, laging walang makain, at minsan, nakikipag-agawan na lamang ng pagkain sa mga aso. Kapag wala siyang makain, siya ay pumupunta sa isang komunidad at siya ay nagnanakaw ng kamoting kahoy. Minsan naman, nagnanakaw siya sa mga alay na pagkain sa sementeryo. Pero minsan, may napapansin akong kakaiba sa kanya. Lagi siyang may kinakausap kapag malapit na siya sa kanilang bahay. Kapag sinasabi niya sa akin na ang nanay niya yun, di ko na lang ito pinapansin dahil naniniwala naman ako sa kanya. Hanggang sa isang araw, nahuli akong nagnanakaw kaya tumakbo ako hanggang sa napadpad ako sa harap ng bahay nila Kiko. Tinawag ako ni Kiko at niyaya niya akong kumain muna sa bahay nila. Sa oras na iyon, hindi ko pa nakikita ang nakakapangilabot na pangyayari kasi nakutulan sila ng kuryente. Habang kami kumakain, napansin ko ang tila masangsang na amoy. Napansin ko rin na tila kakaiba ang lasa ng pagkain na inalok niya sa akin. Hindi na ako mapakali sa aking kinaupuan at kinuha ko ang flashlight na nakalagay sa ibabaw ng lamesa. At hinanap ko kung saan nanggagaling ang sangsang na amoy na naamoy ko. Hindi ko maipaliwanag kung anong naamoy ko. Para itong patay na aso. Hanggang sa may tutok ko ang flashlight sa kanilang higaan at bumungad sa akin ang kanyang ina at mga kapatid na naaagdas at inuud. Napatapak ako patalikod at pinuntahan ko kung saan naroon si Kiko. Tinanong ko siya kung bakit naroon lang sa kanilang higaan ang kanyang ina at mga kapatid at wala sa maayos na libingan. At ang sagot niya sa akin, "Ha? Anong sinasabi mo? Natutulog lang naman sila." At kinumbinsi ko siya na patay na ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Hanggang sa napagtanto niya na patay na talaga ang kanyang magulang at mga kapatid. Natulala lamang siya ng ilang minuto at sinabi niya sa akin kung paano namatay ang kanyang mga kapatid. Sinabi niya sa akin na dahil sa pagpipressure at stress na dulot ng kanyang mga magulang, nandilim ang kanyang paningin at nung siya ay naguhugas ay dumating ang kanyang ina at pinipressure na naman siya na mas pabutihin ang mga pinapagawa ng kanyang ina. Hanggang sa tuluyan na nandilim ang kanyang paningin at di na nakapagpigil ay tuluyan niya nang isinaksak ang hawak niyang kutsilyo at sa takot niyang magsubo ang kanyang mga kapatid, ginaman niya ito. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Noong hinuhukay niya na raw na ang katawan ng kanyang mga kapatid, nakita siya ng kanyang ama. Sobrang takot ay nahampas niya ang kanyang tatay ng isang martilyo. Hindi niya na raw itinuloy ang paglilibing sa kanila sa sobrang takot na mawalan siya ng kasama sa kanilang munting tahanan. Nanlumo ko sa narinig ko hanggang sa bigla na lang akong nagising at naalala kong ako pala si